May mga problema na kayang itago. May mga problema na kaya nating ngitian. Pero kapag pera ang problema, mahirap magpanggap. Minsan, gigising ka sa umaga at ang unang pumapasok sa isip mo ay hindi almusal, hindi trabaho, lalong hindi bakasyon, kundi saan ako kukuha ng pambayad. May bayarin, may utang, may responsibilidad, may pamilya, may mga taong umaasa sa atin. At kahit anong sipag natin, parang hindi pa rin sapat. Habang ginagawa ko ang video na ito, naalala ko rin ang mga panahon na ang pera ang isa sa pinakamalaking iniisip ko. Minsan na rin akong nabaon sa utang. Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko. Yung pakiramdam na gusto mong magpahinga pero hindi pwede. Gusto mong huminto sandali para huminga pero hindi pwede. Kasi may mga bayarin na naghihintay. May mga responsibilidad na hindi pwedeng takbuhan. At siguro may nanonood ngayon na eksaktong ganoon din. Baka ikaw ang breadwinner. Baka ikaw ang tumutulong sa pamilya. Baka ikaw ang inaasahan ng mga anak mo. Baka ikaw ang inaasahan ng mga magulang mo. At kahit pagod ka na, tuloy pa rin. Minsan, masakit isipin na habang ang ibang tao ay natutulog ng mahimbing, ikaw ay gising pa rin. Nag-iisip, nagkukwenta, nag-aalala. Paano kung kulangin? Paano kung mawalan ng trabaho? Paano kung magkasakit? Paano kung hindi ko maibigay ang kailangan ng pamilya ko? At alam mo kung ano ang pinakamahirap? Yung pakiramdam na ginagawa mo naman ang lahat. Nagsisikap ka, lumalaban ka, nagtitipid ka, pero parang walang nangyayari. Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, gusto kong sabihin ito. Hindi ka tamad, hindi ka walang kwenta, hindi ka bigo, pagod ka lang. At may malaking pagkakaiba yon. Pag kasi ang isang tao ay pagod, ang mga bagay na kaya niya namang gawin ay pakiramdam niya hindi niya kaya. Sa madaling salita, hindi siya productive. Sa Awit chapter 55 verse 22, sinasabi dito, "Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee." Napakagandang paalala nito. Hindi sinabi ng Diyos na walang problema. Hindi sinabi ng Diyos na bukas agad magiging mayaman ka. Pero sinabi niya, ibigay mo sa akin ang iyong pasan. Ibigay mo sa akin ang iyong dinadalang problema. Minsan o madalas,
Hindi agad nawawala ang problema. Pero may nangyayaring iba. Lumalakas tayo. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. At minsan, yun muna ang kailangan natin para magpatuloy. Kung pakiramdam mo, ubos na ubos ka na, gusto kong malaman mo ito. Nakikita ng Diyos ang bawat overtime mo sa trabaho. Nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang bawat sakripisyo. Nakikita ng Diyos ang bawat gabing hindi ka makatulog dahil sa pera. At hindi niya nakakalimutan ang lahat ng yon. Ngayon, samahan mo ako para sa isang dasal. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinadala ko po sa inyo ang bawat taong nanonood ngayon na may problema sa pera. Ang mga taong may utang, ang mga taong nahihirapang maghanap ng trabaho, ang mga breadwinner, ang mga magulang, ang mga taong pakiramdam nila ay hindi na nila kaya. Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas. Bigyan niyo po sila ng karunungan. Bigyan niyo po sila ng mga oportunidad. At higit sa lahat, bigyan niyo po sila ng kapayapaan habang sila ay lumalaban. Tulungan niyo po sana silang makabangon muli. Tulungan niyo po silang makaahon. At ipaalala niyo po sa kanila na hindi niyo sila iniwan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, kung mayroon kang prayer request, maaari mo itong ilagay sa comments. Ipagdarasal natin ito. At kung may kakilala kang nahihirapan ngayon sa pera, maaari mong i-share ang video na ito sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na ito. At tandaan mo, maaaring kapos ka ngayon. Maaaring pagod ka ngayon. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento mo. Maraming salamat.